Guys, so tingnan nyo, sobrang foggy na. It's around 4:50 AM na dito. Ayan. Foggy. Start na talaga. Start na ang winter. Grabe. Alas wala akong makita. Dahan-dahan lang din talaga. Grabe. Talaga guys, especially dito sa Calgary, Alberta. Basta Alberta guys, yan talagang ano yan malamig talaga dito sa area namin. Actually ang temperature sa labas 3 based dito sa dashboard ko. Ayan. So ingat lang din talaga muna guys. Tingnan nyo naman, sobrang foggy talaga. Tsaka ako guys, pagka winter talagang mabagal talaga ako magpatakbo kasi ayoko ma-experience yung alam nyo na, mag 360 tayo, madulas, lalo't pag winter talaga. Tapos yung tinatawag nila na black ice. Ayan. So far wala pa naman ngayon kasi wala pa namang winter, no? Pero darating yung time yan guys, mga December, January, yan ang mga kasagsagan ng snow talaga. So ingat tayo. Okay, so yun guys, drive muna tayo ha. Yan guys, medyo malapit na ako sa bahay. Ayan, sobra pa rin foggy pa rin talaga dito. Kaya sobrang bagal ang takbo ko guys. Matakbo lang ata ako ng 60. Ayan. Yan ingat. So ayan guys, 5 AM in the morning, pero ayan na, may dumadaan pa rin na train. So dito na ako sa bahay. Tingnan nyo yung foggy talaga. Grabe. So ayan guys, pasok na tayo. Dumaan pa ako dun sa mailbox namin, kinuha ko pa yung namin. Ako kung ano to. So ganda tayo lagi guys, every morning pagka may pasok. Yan, pagdating ko tulog pa rin si Emma. Syempre maaga pa, gigising yan mga 6 kasi kailangan 7 makaalis na siya dito sa bahay. Kaya so ganito ginagawa ko pagka may pasok. Sensya na guys, may boses ko kasi baka magising si Isa yun. Okay, so yun guys, tulog muna tayo, then bukas tuloy natin yung vlog. 1 week later. So Monday, pangalawang gabi na trabaho. Ayan guys, so napapasok na naman tayo. And ganito lagi hanggang guys, hanggang Wednesday ng gabi, hanggang gabi o bali Thursday kasi wala tayong pasok na. Ayan, so nag-upload si Emma ng vlog niya. Ayan, so hiyaan na natin siya. Ano oras na ba? Kailangan ko na tayong pumasok. Yeah. Ayan, nakapaganda na rin ako ng pagkain ko. Siyempre kailangan natin yan palagi dahil importante, kailangan magdala tayo ng pang dinner natin kasi doon na kami kumakain. Okay, na natin. Ano ba ako nakalimutan? ID! Dito na ID ko. Pasok, susi, cellphone, headphone. Dito na. Yeah. Okay, let's go. Hindi masyadong malamig. Okay, so yun. So ganito ginagawa ko guys every day. Hindi naman every day.
Basta yung 4 na araw na pasok natin. May ginagawa pa rin dito sa amin, Hindi ko alam kung anong daan ba ang ginagawa dyan sa gilid ng daanan ng train na yan. Ayan, so ano na yan, pangatlong linggo na yan dyan. Wait lang guys pasok natin yung camera natin. Ayan, yun nga sabi ko sa inyo guys, ganito yung ginagawa ko siya every Sunday to Wednesday ng hapon. So umalis ako sa bahay guys 5:30 ganyan. Pagka medyo tinamad-tamad pa ako hanggang 5:40. Ayan, tapos yun nga nakita niyo yung video kagabi. Talagang hirap din mag-drive pag ganung oras, pag ganung guys, pag ganung sitwasyon. As in talagang wala ka masyado makikita. Kaya talagang ingat din talaga dito sa pagdadrive, especially pag winter guys. Kasi nga syempre naranasan ko last year. Talagang medyo mahirap talaga siya. Tsaka syempre guys, pag yung yung tinatawag nilang black ice, yun ang talaga nakakatakot kasi may tendency talaga na dumulas yung sasakyan mo. Ako na experience ko yan nung pero sa lang naman maliit maikli lang naman yung pinag-slide ng sasakyan. Pero guys sabi ko sa inyo ang bagal ko na nun kasi talagang nag-iingat ako nun. Lang ako nagpatakbo noon pero pa rin ako. Saka yun magaganda din sa all-wheel drive. Talaga naglalak yung gulong. So mas pa rin, mas secured pa rin talaga pag mga ganun sasakyan. Pero dumudulas pa rin siya kahit pa paano. Ayun. Saka yun pala guys, kwento ko sa inyo kanina na natawa lang din ako. Ewan ko siguro mga naka-experience na rin dito yan sa atin. Karamitan sa atin yan yung mga nandito sa ibang bansa, akala nila maganda or malaki yung kitaan dito. Sabi natin, oo, pero syempre ang ginagastos din naman natin dito, dolyar, kaya parehas lang din, di ba? Yun nga lang, pag dinala mo yung pera natin sa Pilipinas, yun, malaki talaga. Pero kung dito lang, parehas lang din, di ba? Kaya kailangan ipon din talaga dito, tsaka tipid, ayan. So yun, yun nga alam ko hindi lang ako naka-experience yan, yung marami sa atin yan. Ayan yung kamusta, ganyan sa umpisa kamusta. Nagulat ako kasi yung hindi ko na siyempre papangalanan basta classmate ko siya. Hindi ko na sabihin kung high school o elementary o college, basta ganon. Nagulat lang ako. Actually hindi naman kami close talaga. Kumbaga naging classmate ko lang siya. Ayun. Tapos nung una, kamusta? Sabi niya, hi Alvin, kamusta? Ganyan. So nagulat ako. Nung una, nag-isip ako. Sabi ko, bakit kaya? Ba't kaya nangamusta to? Hindi naman kami close talaga. Kumbaga, classmate ko lang siya, ganyan. Or naisip ko rin naman, baka yun nga, magtatanong dahil nga yung pathway dito. Kasi karamihan kasi sa amin, yung mga kaibigan namin sa Pilipinas, minsan yan magtatanong kung paano nga raw kami nakapunta. So inisip ko na lang ganon na baka magtatanong kung paano nga nakapunta rito, ganyan, ano sitwasyon. So syempre nag-reply ako, sabi ko, kamusta? Nung una, conversation pa ng konti, sabi siguro mga 5 minutes na kami nagchat, biglang nagsabi na, Alvin, baka pwedeng makahiram ng pera dyan. Nagulat ako. Parang ganyan. Sabi niya kasi yung kapatid ko operahan, ganyan nasa hospital ngayon. Doon makita ko siya. Actually, di ba pag nag-message sa atin, mababasa mo agad yung umpisa pa lang, di ba? So sabi ko na lang sa sarili ko, patay. Sabi ko, ito na yun. Ito na yung kamustang. Tapos hindi ko kung isisin ko ba siya, baka isipin niya naman na binaliwala ko yung message niya. So ginawa ko, isip muna ako konti, patagal-tagal ako na kunyari hindi ko pa siya nababasa, hanggang sa sinin ko na rin. Tapos yun, sabi ko sorry ganyan, kasi hindi pa naman kami ganun ka stable dito, tsaka ang asawa ko nag-aaral pa, international student, medyo madugo ang tuition fee. Kaya hindi ko masyadong, or hindi ako makakapag-provide sa iyo ng ganyan. Iisip ko na lang siguro naman kung sakaling pahiramin ko siya, siguro naman babayaran. Pero alam niyo yun guys, na parang hindi na rin ako nag-offer. Parang alam niyo
naman guys, mahirap na rin kasi hindi naman sa pag ano, 'di ba? Pero ewan, bakit ganun yung mga iniisip nila sa atin na parang porque nasa ibang bansa tayo akala nila mayaman na agad. So ganun na lang yung ano ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, ano ko, pasensya ka na, sabi ko, hindi pa talaga ganun ka stable kami. Tsaka bago pa lang kami. Halos sabi ko halos 1 year pa lang kami dito sa Canada. Negative, sabi ko na mapapahiram kita. Sabi ko, pasensya na, sabi ko na lang sa kanya, try mo sa may GC kasi kami guys ng mga classmate ko, I mean yung buong batch ko na gano'n. Sabi ko, try mo na lang doon mag-post ganyan, sabihin mo na kailangan mo ng tulong, kasi yung batch naman namin guys, pag may mga ganyan problema, tumutulong naman talaga. Kaya sabi ko na lang sa kanya, try mo doon, kasi baka member din naman siya, try mo doon, sabi ko mag-post, baka sakaling matulungan ka ng batch natin. Kumbaga yung iba nag-share ganyan, at paano nagbibigay ng kahit sabi mo 50 pesos, 100 pesos, pag pinagsama-sama mo naman yun, di ba? So malaki na rin yun. So yun na lang yung sinabi ko sa kanya. Tapos yun, maya hindi na siya nag-reply. Siguro masama ang loob. Ay ayun, tsaka ewan, bakit ganyan sa atin, mga kapwa natin Pilipino, pag kami mga ganyang nasa isip, akala nila nasa ibang bansa tayo, mapera na talaga tayo, which is dito pinaghihirapan naman natin lahat, di ba? So hindi nila niisip yun, na akala nila na porke nandito tayo sa ibang bansa, marami tayong pera. Yan. So alam ko guys, marami sa inyo yan guys, marami naka-experience sa inyo ng ganyan, kasi marami na rin ako naririnig na ganyan na una kamusta, hanggang sa huli mangungutang na pala. Ay nako talaga. Sa atin naman, kung meron naman, di ba, kung meron naman tayong extra, bakit hindi? Pero syempre iniipon din naman natin dito, pinaghirapan natin, pwede naman tayo tumulong, di ba, bakit naman hindi? Pero syempre unahin din muna natin sarili natin. Saka na tayo magbigay ng mga extra na ganyan kapag talagang stable na tayo dito, di ba? Ayan. So yun yung gusto kong i-share sa inyo, yung experience ko. Actually first time kong makareceive ng ganyan nandito ako sa Canada. Ayan. Pero syempre sa Pilipinas may mga time na may manghihiram sa'yo, okay lang yun, yung mga ganon. Pag yung talagang kaibigan mo talaga, yun, hindi ko naman guys talaga close yun Tapos babae na hindi mo ine-expect na, alam mo yun, siguro talagang kailangan din talaga, kaya siguro kinapala na lang din ang mukha. Pero nagulat lang din talaga ako na hindi ko ine-expect na sa kanya na gano'n na manghihiram siya. Siguro lakasan lang din ang loob. And so guys, ayan, medyo malapit na ako sa trabaho. Ayan. So sakto lang din yung dating ko. Kaya ako rin kasi guys, ayoko rin yung masyadong maaga. Tsaka bawal din, di ba? Bawal ka mag-punch in ng na sobrang maaga. Parang computerized kasi yan Parang nadidetect nila na pag masyadong maaga, parang baka gusto makakuha ng konting. Kasi dito kasi guys, sa pansin ko, nung una ako dyan, maaga ako pumapasok. Siyempre, pa-punch in agad ako. Parang hindi naman sa akin lahat dinirect talaga nung manager namin na sa lahat na parang dapat pag mag-i-in kami 5 minutes before nung ng time namin, saka lang kami pwede mag-in, kasi parang nangyayari kasi syempre computerized yan. Kunyari nag-in ka kagad ng 15 minutes before ng time mo, so nako-compute agad ng ng computer. So medyo malaki yung malaki yung sinisweldo mo, kahit sabi mong piso or na dolyar yan, na-add siya. So siguro na-detect nila lang ganun, kaya pinagsabihan kami lahat, kasi di lang din naman ako yung maaga dati pumapasok. So yun, sinabihan kami na dapat mag-in kami 5 minutes before ng in namin. So yun, kung maaga ka dumating, pwede yun, magbihis ka na, ganyan, suotin mo na yung suit mo, tapos mag-i-in ka na lang pagka 5 minutes ng mismong oras namin. So yun. Pero dati pa yun. Kaya ginagawa ko yun, papasakto na lang din ako,
Kasi gusto ko pagbaba ko ng sasakyan, time in na lang, ganun. Tapos may meeting pa kasi kami yan bago kami mag-start talaga ng work. Meeting muna kung ano yung gagawin namin, kung ano yung assignment namin, ganyan, kung saan kami makapupunta, kung picking ba, shipping, receiving, ganyan, mga ganun, put away, depende kung ano yung gusto sabihin ng team lead namin. So doon kami pupwesto. So yun, kaya ngayon yun nga, gusto kong ginagawa ko, saktuhan na lang. Kaya yun nga guys, hindi kami masyadong busy ngayon. Kahapon, kagabi pala, madaling araw, hindi kami masyadong busy. Ano lang, chill lang kami. So kakaliwa na ako guys. Naipit na yung sa likod ko. Pwede naman siya mag-overtake. Hinintay niya pa ako. Kasi dito pag iba dito guys sa Canada. Left ko or papasok ko sa ibang lane, kailangan clear lahat. Ganun dito. Hindi pwede yung ingungusong mo lang yung sasakyan mo. Okay? So yun guys, mamaya ulit tayo magkwentuhan paglabas ko. And tuloy natin yan, alright? Several song-filled hours later. Ayun guys, so yun, katatapos lang namin. Actually, nag-overtime ako. Ano na dito ngayon guys, 5:30 na ng umaga. Sorry hindi nyo na ako masyado makikita. And yan, sayang din kasi kaya ako nag-overtime. Patayin ko na ilaw ayan, hindi na tayo makikita. Okay, so mamaya na lang ulit guys sa bahay, magkwentuhan tayo pagdating ko. Yes, so nakauwi na tayo. Ayan, buti na lang hindi foggy ngayon, no? Hindi kagaya kagabi. Pag-uwi natin ng 4:30, medyo foggy talaga. Ayan, so tatanggalin natin yan. Ayan, bahay na tayo. May dala pala akong pizza. Nagpa-pizza kasi yung namin. Tawag dito yung boss namin. Galing US yun. Ayan, so kakarating niya lang kagabi. Flight niya, then diretso sa doon sa warehouse namin. Bali, i-check niya kasi guys yung paglilipatan naming warehouse. Naalala niyo yung nabanggit ko sa vlog before, yung sa warehouse ng Cisco, kasi kami mapapalit doon. Ayan, so i-check niya bukas. Then yun, at the same time, dumaan na rin muna siya sa amin sa warehouse. Tapos yun, nagpa-pizza nga siya. Eh, ang dami. Sayang naman, 4 lang kami kasi panggabi. Daming natira. Inuwi namin. Ayun. So yun guys, no, ulitin ko, bali OT, nagpa-OT yung team lead namin. Ayan, so okay na rin, kinagat na rin namin ni Kuya Darnell kasi nga sayang din naman. Tsaka minsan pagdating dito kasi hindi pa rin ako nakakatulog. Kaya yun, tapos yun, maya si Emma magigising na rin yan kasi may pasok niya ng alam ko alas 8, mga Tuesday. Yeah, 8 to 12 siya ngayon, Tuesday, kaya gigising na niya maya. Okay, so yun guys, yun lang yung vlog natin ngayon, and yeah, pahinga na muna ako guys. See you in the next one. Peace.